Tayo po ay nandun pa rin sa series ng sulat ni Apostol Pedro. No, malapit na tayong matapos doon sa unang Pedro, no? Nasa chapter 4 na po tayo. Alam nyo, hindi po, masarap ba sumunod sa ating Panginoon? Madali ba? Oh, ayan. Thank you for being honest. Hindi po madali ang sumunod. Kasi bakit? Kasi ang katawan natin, ang buhay natin, tayo bilang tao, meron po tayong nature, no? Na talagang may gusto tayo na hindi gusto ng Panginoon para sa atin. Tama po ba? Only by grace kung bakit lang tayo nakakasunod sa ating Panginoon. Sa totoo lang. Maraming bagay na dapat ayusin, dapat baguhin. Maraming bagay na nakatago sa atin na talagang hirap tayong i-confess. But praise God, sa buhay ng mga taong talagang ninanais ang sumunod sa ating Panginoon at pinipilit na talagang, Lord, ano man tong temptation na to, kakayanin ko to sa tulong mo, sa biyaya mo. Hindi po talaga madali ang sumunod sa ating Panginoon. Amen? Ayan, thank you, ma. Ayan. Now, sa mundo natin na ginagalawan ngayon, kailangan po talaga natin ng lakas ng loob upang maging handa tayong harapin lahat ng kahit anumang rejection, lahat ng mga criticism, lahat ng mga kahihiyan, mga peer pressure, mga panghaharas. Tama ba? Minsan ang pagiging Kristiyano natin, maraming opposition. Marami minsang napopoot sa atin. Na minsan sa pagiging Kristiyano natin, iniiwasan tayo ng ibang tao. Totoo? Iba namang kaibigan natin. Oy, born again ka na. Iba ka na. Kahapon nga lang, meron pong na hermeneutics natin, no? Oy, I encourage you by June 30. Pwede ko po ba kayong maasahang nandito by June 13 sa hermeneutics? Nako, you miss a lot kapag hindi po kayo naka-attend ng hermeneutics. Napakaganda ng pinag-aaralan natin sa hermeneutics. Ang sarap mag-aral. Talagang naiintindihan ninyo paano pag-aralan ang Bible. No? Kaya, I strongly encourage makinig po kayo. So ngayon, kahit na yung mga tao iniiwasan tayo, wag po tayo iiwas. Amen po ba? Kasi bakit? Ito yung mga taong kawawa. Bakit? Ang akala nila masarap sa mundo. Pero ang totoo, mas masarap sa Panginoon. Tama po ba? Mas masarap sa Panginoon. Kapag ang bawat isa sa atin ay naninindigan ka para sa tama, para sa katotohanan, no? Siguradong ang lahat ng mga siguradong masusubok, no? Ang iyong pasensya, masusubok ang iyong pananampalataya. Tama po ba? Pag pinanindigan mo ang katotohanan, siguradong masusubok ang iyong pananampalataya. Kaya kung tayo ay nasa panahon ng pakikipaglaban sa lahat ng iba't ibang mga pagsubok, alam nyo kung anong kailangan natin? You need to keep your hope alive in Jesus. Amen? Kaya ang title ng pag-uusapan natin, Keep Hope Alive in Jesus. Alright? Alam nyo ba, napansin nyo po ba, puro hope ang pinag-uusapan natin? Linggo-linggo mula doon sa chapter 1 ng 1 Peter, puro hope ang pinag-uusapan natin. Ang dami palang dapat pag-usapan pagtungkol sa hope. Kaya yung pag-asa natin, buhay na buhay kapag ang ating pag-asa ay galing sa ating Panginoon. Amen po ba? So 3 bagay ang pag-uusapan po natin. Una, fix your mind on Jesus. Okay? Fix your mind on Jesus. At ang pangalawa, respond in love for others. At ang pangatlo, rejoice
in suffering for God's glory. Alright? Now, pag-usapan po natin yung unang topic natin. Fix your mind on Jesus. Sa 1 Peter chapter 4 verse 1, ang sabi dito, yung unang sentence dito, therefore, since Christ has suffered in flesh. Now, what is this therefore? Therefore, what is it talking about? Since Jesus Christ Himself, yung kanyang flesh, no? Kung mapapansin po ninyo, that Jesus suffered so much opposition, so much death threat, maraming karanasan ang Panginoon sa harassment nung siya'y nandito sa mundo. Bakit? Galing ito yung kanyang harassment and death threat galing sa mga religious leaders who are insecure in their welfare. Okay? So, tunay na ang Panginoon ay nag-suffer ng husto para iligtas tayo. Hinagupit, sinaktan, kinutsa, dinuraan, no? Binugbog, lahat na. Lahat na ng kahihiyan ay ipinataw na para sa ating Panginoon patungo sa patungong kalbaryo ng paghihirap. Ipinaratang na sa kanya lahat. And He was ultimately nailed to the cross and died for you and me. Nais ko pong maalala ninyo yung verse ng Hebrew chapter 4 verse 15. Sabi niya, Jesus, who has been tempted in all things as we are. Pero, wala siyang kasalanan. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin nito para sa atin? Ibig sabihin niya, alam niya, nauunawaan ng Panginoon, nararamdaman ng Panginoon, nakikiramay ang Panginoon sa lahat ng ating mga sakit at lahat ng mga pagsubok na ating nararanasan sa buhay. Amen? Lahat ng mga pinagdadaanan natin, lahat po yan ay lubos na naiintindihan at lubos na nauunawaan ng Panginoon. Dahil yun ang dinanas niya para sa atin. Kaya walang hirap, kapatid, at na dinadanas natin na hindi naranasan at hindi alam ng Panginoon ang pakiramdam. Amen? Kaya kung ipagpapatuloy natin yung chapter 4 verse 1, sa verse na yon, sabi niya, arm yourselves also with same purpose. Because he who has suffered in the flesh has costs from sin. So Peter is telling us that we must arm yourself. In other words, maging handa daw po tayo. Okay? Magiging handa tayo. Paano natin magiging handa? Paano tayo maghahanda? To fix our minds on Jesus. Okay? Tayo po ay nasa labanan. Na habang mas lalo kang tumatagal o tumatanggi sa kasalanan, maniwala ka man, kapatid, o hindi, makakaranas ka ng paghihirap. Amen? Ngunit, ang magiging resulta nito ay mas lalo kang lalayo sa kasalanan. Yes, true. Mararanasan mo ang hirap. Totoo. Yung temptation, ang hirap labanan po niyan, kapatid. Sino madali magtagumpay sa temptation? Ang hirap pagtagumpayan yan. Pero anong sinasabi sa verse 2? So, as to live the rest of the time in the flesh, no longer for the lust of men, but for the will of God. Ngayon, magpakatotoo po tayo. Ang pagtanggi sa ating makasalanang pita ng laman na hanggang ngayon nananatili sa atin. Amen? Amen? Okay. Araw-araw po natin yung pinapakipaglaban. Totoo o totoo?
Sabi sa 1 Thessalonians 4:3, sabi niya dito, "For this is the will of God, your sanctification." Ang will ng Panginoon is mas-sanctify po tayo. Amen po ba? So kaloob ito ng Diyos, ayon sa Biblia, na sinasabi dito, talikuran natin ang ating mga kasalanan, na habang mas lalo tayong sumusuko sa Kanya, na habang lalo tayong lumalapit sa Kanya, no? Haba naman tayo lumalapit, mas lalo naman tayong tinitempt ng kaaway. Maniwala ka man o hindi, yang nararanasan ko, yan din yung nararanasan ninyo. Amen. Bakit tayo dumadaan sa ganitong klaseng proseso? Kasi nais ng Panginoong Hesus na maging katulad niya tayo. Yun ang goal ng ating Panginoon. Sa verse 3, sabi niya, "For the time is already past," no? "For the time already past is sufficient for you to have carried out the desires of the Gentiles, having pursued a cost of sensuality, lust, drunkenness, carousing, drinking parties, and abominable idolatries." Ano ibig sabihin yan? Inilalarawan ba dito yung sinabi na yon, yung dati nating buhay? Yung bang sinabi na yun, yung ba yung dati nating buhay? Amen? Madali lang naman eh. Sa totoo lang. Napakadaling mamuhay ayon sa dati nating makasalanang pamumuhay. Yung kasalanang nabanggit na yon, madali pong gawin yon. Hindi naman po lagi tayo araw-araw magkasama eh. Amen? Alam nyo pinakamahirap sa lahat? Ang pinakamahirap yung maging isang tunay na committed na Kristiyano. True? Tama po ba? So pansinin nyo, kung paano tinitingnan at tinatrato ng mga tao sa mundo ang mga taong piniling sumunod kay Jesus. Yung piniling lumaya sa makasalanang pamumuhay. Tingnan nyo kung ano sinasabi nila. 1 Peter 4:4. Anong sabi? Pakibasa natin ng sabay-sabay. Anong sabi nito? They malign you. Naisip ba ninyo? Para sa kanila, ang Kristiyano daw ay parang panatiko. Nakarinig na kayo ng mga ganito, no? Mga panatiko. Tayo daw ay kakaiba. At minsan pa nga, ang mga tingin nila sa atin, peke. Oh, peke naman yan eh. Pasimba-simba pa, pa-Kristiyano pa, pa-worship-worship pa. Nagtataka sila na kapag ang mga Kristiyano ay hindi na sumasabay sa ginagawa nila. Oh, ganyan ka na. Iba ka na. Okay? So ano ginagawa ng iba? Lumalayo na sa atin. At maraming beses na sinisiraan nila tayo at sinasabing, hindi naman masama ang kumita ng maraming pera. Kahit na nangangahulugan ito ay may kaunting pandaraya. Kahit na may kaunting paglabag doon sa polisiya. Naririnig niyo po ba ito? Natural po ba yan? Dami nga eh. Mali-maleta nga eh. Ayaw ngang pag-usapan eh. Di ba? So may ilan naman na nagsasabi na pagdating sa moralidad, ang katwiran niya, katawan ko naman ito eh. Ang importante, wala akong sinasaktang tao. Tama ba? Okay? Church, alam nyo bang ako ay nalin lang din
Nabulag din ako ng mga ganitong kasinungalingan na paulit-ulit nating sinasabi sa ating sarili. Sa loob ng maraming taon. Ganyan ang sinasabi natin sariling kasinungalingan. Sabi sa verse 5, "But they will give account to Him who is ready to judge the living and the dead." Ang masakit na katotohanan ay walang makakataka sa hatol o sa paghatol ng ating Panginoong Hesus. Whether you are Christian or non-Christian, each and every one, mga kapatid, hahatulan tayo ng ating Panginoon. Question, hindi po ba tayo naaawa sa kanila? How do we feel that ganun ang kanilang sitwasyon? Even yung mga mahal mo sa buhay, gusto mo silang makasama, gusto mo silang ma-evangelize, gusto mo silang makakilala sa ating Panginoon. How will you pray for them? Kapag pinili ng isang tao na mumuhay ayon sa sarili niyang paraan, laban sa Diyos, para na rin niyang itinakda ang sarili niyang kaparusahan. Tama po? So what is our hope when we suffer living our lives for God? So ano yung title ng topic natin today? Anong title? Keep hope alive in Jesus. Sa gitna ng krisis, ang pakikipaglaban, pang-api, maging yung mga pag-uusig ay makikita, no? Ang pag-asa sa puso ng isang kabataan. Merong isang kabataan dito sa Bible na ikukwento ko sa inyo, na maaring ang tanong niya, tanong nyo rin. Nagtatanong siya, ano kaya ang mangyayari sa akin sa hinaharap? Paano ako makakaahon sa desperado kong kalagayan? May halaga pa ba ang buhay ko na gayong naandoon na lahat sa kadiliman? Pero, merong isang bagay siyang pinanghawakan. Siya ay kumapit sa pag-asa. So let me tell you the story. Nangyari ito noong unang panahon, matagal at ilang libong taon na ang lumipas. Natatandaan niyo si Joshua nung papatawid, siya ay gagamitin ng ating Panginoon para tumawid sa lupang pangako? Ano ang unang-una nilang hinarap na battle? Battle saan? Battle sa Jericho. Pero para malaman niya kung paano paguguhuin, nagpadala si Joshua ng 2 spy. At yung spy na yon, nakapasok doon sa kanilang kingdom, which is sa Jericho, nakapasok sila doon sa wall, nalaman ng hari ng Jericho na may 2 spy na nakapasok doon. Kaya nagpadala ng maraming sundalo para habulin ang 2 spy. So ano nangyari? Hinabol yung 2 spy. Tumakbo yung 2 spy. Saan sila naabutan? O saan sila nakarating, yung 2 spy na yon? Kaninong bahay? Bahay nino? Ay, walang nagbabasa ng Bible dito Sa bahay ni Rahab. Sino si Rahab? Si Rahab isang harlot kung tawagin. Bayarang babae kung tawagin. So what does she do? So sa halip na isuko ang 2 spy, itinago niya yung mga ito. At ang bilang kapalit ng pananatili niyang ligtas doon sa 2 spy na yon, anong ginawa? Nagkaroon sila ng kasunduan. Let's see sa chapter 2, verse 9 ng Joshua. I know that the Lord has given you the land, and that the terror of you has fallen on us. Alam ng buong kingdom of Jericho na ibinigay na sa Israelites ang kanilang kingdom na yon. Alam nila na matatalo na sila. Alam nyo, ang presensya pala ng Panginoon kapag kasama mo kahit anong laban, ang kaaway mismo mararatel. Can I hear an amen?
So ang presensya mo ng Panginoon pag nananatili sa buhay mo, malakas ang kapit mo sa Panginoon, hindi ka matatakot. Amen po ba? Ang sabi niya, and that all the inhabitants of the land have melted away before you. Ano nangyari? Dahil walang mukhang walang pag-asa na itong prostitute na ito, anong ginawa ni Rahab? Ibinigay niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israelites. Amen? So, ibig sabihin, sila ay kalaban. At maging ang kanyang buhay ay kasuklam-suklam at ang ganong klaseng buhay ay binabato hanggang mamatay ng mga Israelites. Pero ito ginawa niya, hiniling niya sa mga espiya na sumumpa sila na kapag nasakop na nila ang Jericho, ililigtas niya ang kanyang pamilya. Okay? So anong sagot ng dalawang espiya kay Rahab? Okay. Sa Joshua 2:18, unless when we come into the land, you tie this cord of scarlet thread in the window, though through which you let us down, and gather to yourself into the house your father and your mother and your brothers and all your father's household. Anong sinabi? Meron po kayo matutuklasan po dito. That this is so really amazing. Alam niyo po ba yung unang beses sa Biblia na salitang Hebreo na tikva? Isinalin po yan sa salitang bilang cord or lubid. Dito lamang sa aklat ni Joshua ginamit ang salitang tikva bilang cord. Okay? Sa maraming aklat ng Bible, kapag ginamit ang tikva, ang lumalabas doon ay ang salitang hope. Katulad ng verse sa Jeremiah 29:11. Ginamit doon yung word na tikva, pero hindi doon sa word na cord o yung tali. Okay? Ano ba yung use ng tali na yon? Yung tali na yon, yun yung pinanghugos doon sa dalawang spy na pinadaan doon sa likod ng bahay ni Rahab. Alright? So sa Jeremiah 29:11, ito yung patunay na ginamit dito yung tikva, no? Sabi niya, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to welfare and not for calamity, to give you a fortune and what? A tikva or hope." Okay? So yan yun. So ang word na hope, there is a word tikva. Anong ibig kong sabihin dito? Habang ang hope sa Ingles ay isang abstract concept, ang hope sa Hebreo ay nagbibigay sa atin ng malinaw na larawan. Ito ay tulad ng isang lubid na makikita ng ating mga mata. Kumbaga parang buhay, no? Object. Hope, hindi naman natin nakikita yan. But ito isang object, isang bagay. Isang bagay na maaari nating hawakan ng sarili nating mga kamay. Okay? So yun yung pag-asa. So sa madaling salita, ang hope, ayon sa Biblia, ay isang bagay na tunay at tiyak na maaari nating kapitan. Amen? Pag nasa Panginoon tayo, ang Diyos ay buhay na pag-asa natin na pwede nating kapitan. Bagay na hindi natin kayang abutin, pero kaya nating hawakan. Panghawakan ang salita ng ating Panginoon. Okay? So Joshua 2:18, sabi niya dito, ito yung instruction, you tie this cord, this tikba of scarlet thread. Anong sinasabi niya? Kung may hawak akong lubid o tali, imagine ninyo, may hawak akong tali, maipapakita natin sa inyo kung ano mismo yung tinutukoy natin. Hindi na ako
gawa ng tali. Pero ito yung taling malaki na pwede nating mapanghawakan. Ito yung Tikbaor scarlet thread. Ito yung rope. Ito yung naging pag-asa ni Rahab. Yung tali na yon. Amen? Alam nyo, mga kapatid, ang relationship natin sa Panginoon is like holding on a strong hope or a strong rope. Yung paghawak natin sa matibay na tali. We can hold on and we can depend on Him. Amen? Never give up. No matter what. Even when we can see what's ahead, we know who's up above. Amen? Sa loob na maraming taon, kumakapit po tayo sa lubid ng ating sariling kakayahan, karir natin, no? Kumakapit tayo sa lubid ng ating sariling tagumpay, at minsan, pinangahawakan natin yung ating sariling yabang, pride natin. Pinag-aralan natin, self-centeredness, yung pagiging makasarili natin, hawak natin ang mga maling lubid sa buong buhay natin ng mahabang panahon. Maging ikaw, maging ako, yan ang ginagawa natin noon. Lahat ng pinanghahawakan natin ay puro mga huwad na lubid ng buhay. Pero, yung totoo, hindi siya nakakapit o hindi siya nakatali doon sa iisang tunay na Diyos. Okay? Kaya kapatid, wag natin isuko ang buhay natin sa ating Panginoon. Yung pananampalataya natin at ang hope natin, wag nating ibibigay sa kahit anumang sitwasyong nangyayari sa buhay mo. Bakit? We have to hold on the hope, which is our rope, is our God. Amen? Isipin nyo, pinilagay po tayo ng ating Panginoon dito sa mundong to. In His own image. Pinili ka niya. Itinilaga ka niya. Hindi lang upang maging kanyang anak, kundi upang maging kanya, upang maging sugo niya. Amen? Hindi mo ba naiisip ang Diyos na siya yung sansinukob na nagsalita nang sinabi na magkaroon ng ilaw, nagkaroon ng ilaw? Hindi mo ba nararamdaman at naisip na ang isang Diyos na humati ng dagat na pula? Hindi mo ba naiisip na ang ating Diyos na siya ang bumuhay sa ating Panginoon, na siya ang may kapangyarihan at may kontrol ng nangyayari sa ating buhay? So bakit ka mag-give up sa mga pagsubok? Lahat ng pagdurusang nangyayari sa buhay mo ay una nang dumaan sa mapagmahal na kamay ng ating Panginoon. Amen po ba? Yes. Your suffering is meant for a purpose. Sabihin nyo nga po, purpose. Unless you know the purpose for suffering, you will give up. No? Hayaan mo pong sabihin ko sa inyo, ano yung layunin ng sufferings? The purpose of suffering is this. Medyo marami na po ito. Sabi niya, ang purpose ng suffering, it's not to harm you, but to help you. Ang purpose ng suffering is not to punish you, but to purify you. It's not to damage you, but to discipline you. Amen? It's not to tear you down, but to transform your life. Amen po ba? It's not to break you up, but to lead you to a breakthrough. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang purpose ng suffering, it's not to crush you, but to make you Christ-like. Amen po? That's the purpose for suffering. Hope, it's not based on circumstances.
It's based on a person, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Biblical hope is confidently looking towards God for our future. Trusting Him in our present and relying on His faithfulness in our past. Alam mo ba, ang pambansang awit ng bansang Israel, ang tawag doon, Hatikva. Na ang kahulugan, ano? The hope. Yun yung pambansang awit ng Israel. When fear and doubt tries to overtake you, your hope, all you need to do is just to fix your mind into eternal truth. Our God is trustworthy. He never changes. Amen? All we need to do is just to fix our mind on our Lord Jesus Christ. And we need to keep on praying. Ano yung panalangin natin? Lord, as we suffer for you, keep our eyes focused on the hope of our eternity. So what's the title of our topic? Ano ulit? Amen. Ano pong matututunan natin dito? So fix our eyes, sa principle na to, we have to fix our eyes on Jesus and eternity. Naalala niyo yung sinabi kay Rahab? Itali mo po yung pulang scarlet, yung scarlet thread, yung sa lubid. Yung tali, at saka yung scarlet thread, red yon, kailangan nakatali yon. Yun yung palatandaan na yung bahay na yon, yun yung kanilang iingatan. At yung bahay na yon, yung kanilang ililigtas. Amen? So itinali yung lubid na yon. Itinali yon doon sa bintana. At doon sila sinabit, doon sila inihugos. At kailangan manatili yung rope na yon doon. Amen? Bakit doon? Para malaman nila kung saan sila nakatago, kung saan sila nakatira, kung saan sila pupuntahan para sila ay iligtas. At ni isa sa buong pamilya ni Rahab, wala pong nabawas sa kanila. Amen? Alam nyo, mapalad po tayo dahil kilala natin ang ating Panginoon. Amen po ba? So second, respond in love for others. Respond in love for others. Sabi niya dito sa verse 7, the end of all things is near. The end. So what's this referring to? This referring to the coming of our Lord Jesus Christ when He returns. Kailan po siya babalik? Hindi po natin alam kung ano eksakto. Pero based doon sa sinulat ni Apostol Pedro, malapit na siyang dumating. Amen po ba? At yun naman po ang inaabangan po nating lahat. Amen? At sabi niya din sa verse 7, sabi niya, be of sound judgment and sober spirit. So in other words, keep on clear head. Don't be filled with anxiety. Don't be filled with hopelessness. For what purpose? The Bible says, for the purpose of what? Prayer. Sabihin nga po natin, prayer. Sinasabi po sa atin ni Apostol Pedro, na sa gitna ng ating paghihirap, hindi tayo basta-basta magkukubli at hindi tayo basta magtatago na lang at iiyak na lang. Hindi po. Na kahit na tayo ay naghihirap, lumalabas din po tayo para doon sa ibang tao na kaya din nating mag-comfort kahit po tayo kailangan ng comfort. Amen? Kaya din nating magpagaling kahit na po tayo ay meron ding karamdaman. Amen po ba? If there's someone you know in Christ so badly, na kailangang makarinig ng kanyang salita,
we started praying for them. Amen po? Amen po ba? Mga mahal natin sa buhay. Prayer is holding on hope with confidence that God will touch their lives. Amen? May challenge po ako sa inyo ngayon. Can you get your mobile phone? Yeah, seryoso. Kunin niyo po yung phone niyo. I know some of you, may mga pinagpipray po dyan. Pero hanggang ngayon, kahit message, maybe wala ka pang binibigay sa kanya. Tama po ba? Scroll down niyo po. Aram ko marami yan, pero merong isang particular na tao dyan na gusto mong ipag-pray. Maybe mabigat ang loob mo sa kanya at gusto mong maging maayos siya. I challenge you, scroll down your phone, get their name, at sendan mo po siya ng message ng ganito. Ano man po, pwede nyong sa Viber, pwede sa Messenger, pwede sa WhatsApp, sendan yung message. Ito yung message na ibigay nyo. God loves you so much. He has a wonderful plan for your life. I'm praying for you. Sino nag-take ng challenge? Sinong gumawa? God loves you so much. He has a wonderful plan for your life. I'm praying for you. Nandyan ba yan sa slides? Nakalagay ba? Wala. Send it to them. Di mo ba naisip? Paano kung libo-libong tao na makakatanggap ng mensaheng iyan sa susunod na ilang oras o sa susunod na araw? Na pinapanalangin natin na gamitin tayo ng Diyos upang magsimula yung usapan. Malay mo itong tao na yun, kailangan na kailangan ka niya. That they're about to commit suicide. And then yung message na yan, yung magpapamulat ng kanilang kaisipan at magpapagising ng kanilang diwa para sila'y magbalik loob sa ating Panginoon. Wala pong aksidenteng nangyayari sa mundo, mga kapatid. Kahit sino sa atin pwedeng gamitin ng Panginoon. Can I hear an amen? Pwede palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede yan yung asawa mo. Pwede yung kapatid mo na hindi mo kasundo. Pwedeng magulang mo na hanggang ngayon masama pa rin ang loob mo. Tama po? 1 Peter 4:8, above all, keep fervent in your love for one another because love covers a multitude of sin. The word praise, above all, it speaks of priority. Preeminence of love. The Bible says, ano sinasabi? Love covers what? Love covers what? A multitude of sin. Amen? It means, ang ibig sabihin nito, ang iyong pag-ibig ay taos puso at masidhi. Kaya nitong bigyan ka ng kakayahang magpatawad sa mga taong nakasakit sa iyo o nananakit sa iyo. Amen po ba? Bakit nakatungo kayo? Inaantok ba kayo? Gisingin mo yung katabi mo. Sabi mo, hoy, gising. Hindi po ito nangangahulugan na kinukonsiti po natin sila, yung kanilang kasalanan. Hindi po kailanman po tayo mangungonsinti. Ngunit sa kabila nito, handa ka pa ring ipakita
handa ka pa rin ipahayag ang iyong paninindigan sa kung ano ang paniniwala mong tama para sa morality. Amen po? Kung meron kang kaunting problema dyan sa pinapagawa ng ating Panginoon, mag-meditate ka kung kaano ka minahal ng Diyos. Kung paano itinaya ng Diyos ang kanyang buhay para maligtas ka. Kung paano ipinaramdam ng Diyos kung ano yung pagmamahal niya sa'yo. Unawain mo kung paano niya ibinuhos ang kanyang puso, ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang anak na ating Panginoong Hesus para maligtas tayo. Sa pamamagitan nito, mararanasan mo ang kamanghamanghang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Verse 9. Be hospitable to one another without complaint. This literally means na we need to receive others into our homes. Be hospitable means to meet their needs. Tulungan natin sila. Madalas, kapag tayo ay nagsasuffer, hindi natin naiisip yung ibang tao. Ako nga may problema sila pa ba ang iisipin? Sila pa ba uunahin ko? Tama po ba? No, pero hindi. Iba yung tinuturo ni Apostol Pedro dito sa atin eh. Tama po? Bakit? Tumanggap tayo ng pag-ibig galing sa ating Panginoon. Kailan po, when was the last time that you went out of your way to help others? Kailan? Kailan po tayo naglabas ng sakripisyo intentionally para tulungan ang ibang tao? Always remember, loving others gives us hope. Give us compassion for the lost. Love others with the love of Christ. Be hospitable. Amen? And verse 10, as each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Sinasabi dito ni Apostol Pedro na ang bawat Kristiyano ay binigyan ng spiritual na kaloob ng ating Panginoon. Inaasahan ng ating Panginoon na gagamitin po natin ang spiritual na kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Bawat isa sa atin ay dapat matukoy natin. Ano ba yung spiritual gift na kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin? Where or how to serve? Paano? Kapatid, kung ano yung burden na binigay ng ating Panginoon sa iyo, that's your gift. Amen? That's your gift. Ano yung burden? Ano man yung magiging pagpapala ng Diyos na ibinigay sa iyo? Pwedeng nagtatanong siya, nako-confuse siya, pwedeng tulungan mo siyang maipaliwanag sa kanya kung ano yung kanyang kasagutan doon sa kanyang tinatanong. Pwedeng samahan mo siya, mag-vent out sa'yo, umiiyak siya, o makiiyak ka na rin. Ang importante lang naman may taong nakikinig. Ang importante lang naman may taong sasama sa kanya. Amen po ba? We are reminded that we must respond to love for another, for others in prayer. Fervent love, hospitality, and service. Amen? As we are the representatives of Jesus in this broken and fallen world, tayo po ang representative ng ating Panginoon. Dito sa mundong to, wala pong ibang representative ang ating Panginoon, kundi tayo lang. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Representative tayo ng Panginoon. Amen po ba? Verse 11, whoever speaks is to do as one who is speaking the utterance of God. Whoever serves is to do so as one who is serving by the strength which God supplies. Ano ibig sabihin nito?
It means our words makes difference. Amen po ba? You know what? Sometimes, makikita mo yung tao, kumusta ka na? Makikita mo naman sa itsura ng mukha nila, madidiscern mo. Minsan ang sinasabi ko dyan, pag kailangan mo ng kausap, let me know. Minsan na-experience ko, wala. Ang lakad ko papunta ng bayan, so magkaganon yung daan. Biglang, malapit na ako doon sa daan na sagbat kong tawagin doon sa amin. Biglang naisip ko, pumunta ako doon sa bahay ng aking ninang. Pagdating ko doon, akala ko labahin ang dami. Yung pala, damit ng aking ninong. Nakaredy na at imamaleta na, pinapalayas na siya. That day, iyak yung ninang ko. Amen? That's the spirit of discernment. Kapatid, ang gulo ng mundo natin ngayon. Maraming problem. Huwag niyong isipin, baka mangungutang to. Huwag niyo nang isipin yan. Ang isipin niyo kung paano kagamitin ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang pagtulong, ang pag-touch sa buhay ng ibang tao, hindi po palaging pera. Amen po ba? Amen po? At mga kapatid, kung meron din po kayong nararamdaman something inside your heart, you have to find someone whom you trusted with and share your situation para matulungan kang manalangin. That's the work of the accountability. Kaya importante meron po tayo lahat accountability. Amen po ba? Huwag lang po kayong simba uwi. Amen? Dapat may accountability tayo. Tanungin mo yung katabi mo, may accountability group ka na ba? Oh. Sabi mo kung wala pa, hanap. Marami available dyan. Amen po? Lalakas po tayo, titibay tayo lahat. Amen po ba? Walang mag-check ng buhay mo kung tama ba yung direction mo, kung wala kang accountability. Amen? Verse 11, so that in all things, you may glorify through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Bakit hindi subukan gamitin ng maraming social media to share? Sino dito ang nakafollow doon sa ating Facebook page ng Word for the World Quezon City? Okay. Sino ang bumibisita? O konti lang. Sino ang nagsishare nung nakapost natin doon? O konti lang din. I-share nyo. Yung isang salita ng word doon na ginagamit at pinupost natin doon, alam mo, yung buhay na mababago nun. Amen? May mga short video clips po tayo, i-share nyo, ikalat natin. Amen po ba? Hindi mo pa kaya magsalita gamit yung iyong boses, gamitin mo yung iyong cellphone para i-share doon sa timeline mo. Amen po ba? What if may magsusuicide na dyan, friends mo pala sa Facebook, biglang nag-appear yun? O idiligtas siya? Sino ang ginamit? Diba ikaw? Amen po ba? Amen? Gagawin ba natin? Amen. At pangatlo, rejoice in suffering for God's glory. Lahat po tayo, haharap po tayo sa kamatayan. Wala pong hindi mamamatay sa atin. Sinong gustong mauna? Ayan. Lahat po tayo gusto makarating ng langit. Amen? Can I hear amen? Amen. Sinong mauuna? Amen. So walang gustong mauna, pero gusto lahat makarating doon. Amen? Kapag ka po na-receive natin ang gospel of life, your life will never be smooth. Totoo? Hindi magiging, ang dami po natin magiging experience, problems, trials. But what are the most important thing is, we are all saved. Pwede palakpakan natin ang ating Panginoon?
Maraming mga opposition, marami tayong maririnig, maraming hindi susuporta sa ginagawa natin. Pero alam mo kapatid, huwag mo siyang pagsawaan. Kung may tao dyan sa puso mong nilalagay si Lord, huwag mo siyang pagsawaan. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mo siyang sukuan. That is for the glory of God. Ang buhay natin kailangan maging mabunga. Amen po ba? Maging mabunga tayo. Walang edad ang paglilingkod. Wala pong retirement yan. Walang pinipiling oras, walang pinipiling tao. Amen po ba? Sabi niya dito sa verse 12, Beloved, do not be surprised of the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testings, as though some struggles things were happening to you. Now, when you close to believe and accept the gospel, be ready. Kasi talagang itetest ng different trials ang iyong faith. Amen? Kasi yung mga nandun sa mundo, hindi na po itetest yan. Nasa mundo na eh. Pero mapapansin ninyo yan. Lahat po sila naghahanap ng tunay na kapayapaan sa puso. At wala pong magbibigay noon ang ating Panginoon lamang. Amen po ba? But to those degree, in verse 13, that you share the suffering of Christ, keep on rejoicing so that also at the revelation of His glory, you may rejoice with exultation. Okay? Sufferings and trials is not something comparable in a way. It challenges you. It preserves you. All you need to do is just to endure it. Why? Because the Lord gave us peace, gave us confidence, and we rejoice the more na pinagtatagumpayan natin ang lahat ng testings in our life to test our faith. Amen po ba? And verse 14, if you are reviled now for the name of Christ, you are blessed because the Spirit of glory and of God rests on you. Wow! Nananahan sa iyo ang Espiritu ng Panginoon, kaya wala kang gagawin na hindi mo pagtatagumpayan. Walang trials na hindi mo mapapagtagumpayan dahil ang presensya ng Diyos, taglay-taglay po natin. Amen. And in verse 18, kung dito, hindi man tayo tanggapin ng mundo, kasi nasa mundo na sila eh. Pero kapatid, wag ka mag-alala. Ang lahat ng mga nasa mundo na yan, I strongly believe na ang lahat ng mga tao sa mundo na yan, ang tunay na hinahanap nila ay inner peace, inner joy. Amen? Yung after ng kasiyahan, hindi ka malulungkot kasi bakit? Kasi empty ka pa rin. Yan ang hinahanap nila. Ang hinahanap nila ay ang Panginoon. At matatagpuan nila ang Panginoon kapag mayroong taong katulad natin na magre-reach out sa kanila. Amen po ba? Amen? So verse 16, but if anyone suffers as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify God in this name. Ano sinasabi ng Bible? Don't be ashamed. Be proud that we are Christians. Amen? God is looking for men and women who are not afraid to identify themselves publicly that they are followers of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? So magpapasalamat tayo sa Diyos na may privilege tayo na ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya Christian, rejoice! Whatever trials we may experience, rejoice! Because the presence of the Lord Jesus Christ rests in you. Praise God! Verse 19, last verse. Those who suffer according to the will of God shall entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right.
entrust everything to God. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa iba't ibang mga karanasan ng mga pinagdaanan natin. Buong galak po tayo nagtitiwala sa Panginoon dahil alam natin na sa kabila ng lahat ng mga experiences natin, hurts and pains, rejection, we are prepared. We are ready. Kahit i-persecute po tayo, we are all ready. Bakit? Anong sinasabi ng word? If the Lord is with you, if God is with you, who can be against you? Kapag sinasaktan ka, huwag kang makipanakit. Kapag binabato ka, huwag mo silang batuhin pabalik. Ang ibato mo sa kanila, tunay at ganap na pag-ibig. Ngayon, ano nangyari kay Rahab? Nung bumagsak ang mga pader ng Jericho, buong pamilya ni Rahab, di naman sila Israelites. Anong pagpapala niya? Number 1, naligtas ang kanyang buong sambahayan. Ano pang nangyari kay Rahab? Kung mapapansin po ninyo sa Hebreo, ano sinabi doon sa Hebreo? Si Rahab, nakalista bilang isa sa bayani. Isang harlot, isang haliparot. Ngayon, bayani. Amen? Amen? Kaya yung mga haliparot dyan sa tagilid-gilid, pwedeng maging bayani yan. Kung merong Amen? Amen po ba? Kung meron lang pong magiging accountable sa kanila. Amen po ba? Come on, church. Let's invite more people in our church. And let them enjoy the service, the presence of God in our life, in this church. Let's embrace and let's love more people. Hindi po tayo-tayo lang. Amen po ba? Amen po. Magkaroon po tayo ng compassionate heart for the lost. Ito maganda. Ano pa nangyari? Sa Matthew chapter 1, makikita nyo po yung genealogy ni Jesus. Nakadugtong doon yung pangalan po ni Rahab. So kapatid, kung meron ka ipinapanalangin, huwag mong sukuan. Huwag mo siyang piliting magbago. Amen? Ipakita mo ang tunay na pagbabago sa iyong buhay. At ang tunay at ganap na pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa iyo, genuine love, yun yung ipakita mo. You live by example. Always remember, God can change our past. Ano man ang dumi, ano man ang kasalanan natin, ano man ang nagawa natin, kayang kalimutan ng Diyos lahat yan. Kaya kanyang linisin na bago. Kaya kanyang gawing bago. Our family can save no matter what your past has been. Kapatid, ang dugo ng linya sa ating Panginoon ay nasa atin. Ipinagkaloob na sa atin. Kita mo? Nakapag ginawa natin yan sa ating Panginoon, kapag sinunod natin ang nais ng Panginoon, na kung nakikinig lang po tayo sa mensahe ng ating Panginoon, kung ipinapagawa niya sa atin, kung ipinapaisip ng Diyos sa atin, kung may particular person ka dyan sa isip mo, sa puso mo, tingnan mo, check your heart, and do and speak what God wants you to speak and do whatever you want us to do. God wants you to do. Ang lubid na nag-ugnay sa atin sa ating Panginoon, yung kanyang dugo na yun, yung nag-uugnay sa atin. Kapatid, minsan ang buhay natin parang nasa dulo na ng lubid. Parang konti na lang yung kapit.
Pero para tumibay ang kapit, kailangan mong ibuhol yung lubid. Pwede kang umapak, pwede kang nakakapit doon, at pwede kang iapak yung iyong paa doon na nakakabit, na nakaganito, at nakakapit para hindi ka malaglag. Amen? Huwag mong bitawan ang pag-asang ibinigay ng Diyos sa atin. Tayo po'y tumayo at manalangin. Kapatid ko, ikaw ay first time na nandito ngayon. Unang pagkakataon na nakapakinig ka ng salita ng Diyos. O maaaring ikaw ay dating uma-attend pero parang nakalimutan mo na ikaw ay merong tamang relasyon sa Diyos. Sundan mo yung panalangin na to. May paalala lang ako sa'yo. Bago mo sundan ang panalangin ito, kailangan bukas ang puso mo. Dapat ikaw mismo ay merong sariling desisyon na kailangan mong gawin na hindi ko pwedeng gawin. May desisyon ka na sasabihin na, Lord, handa akong sumunod sa iyo. Handa akong mag-submit sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso para ikaw ay pumasok at manahan dito para magbago ang buhay ko mula ngayon. Kapatid, ang Panginoon, hindi yan papasok kung hindi ka magbubukas. Yung pintuan ng puso mo, kung yan ay mananatiling sarado, hindi mamumuhay at hindi mananahan ang Panginoon sa buhay mo. Pero kung ngayong araw na ito, idideklara mo na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ay tatanggapin mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, mararamdaman mong tunay at ganap na pagbabago. Sundan mo yung panalangin ito kung ikaw ay handa ng buksan ng iyong puso. Sundan mo ang panalangin ito. As if ikaw mismo ang nagsasabi nito sa ating Panginoon. Ikaw mismo ang nagpaparinig nito sa ating Panginoon. Sabihin mo to, kapatid, amang Diyos na nasa langit, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ang pag-asa ng aking buhay. Wala nang iba, Panginoon. Panginoon, buong pagpapakumbaba kong isinusuko ang lahat sa aking buhay. Lahat ng mga mali kong nagawa. Lahat ng mga tagal ko nang pinanghahawakan, Panginoon. Ngayon, Panginoon, ay inaamin ko. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Inaamin ko ang lahat ng aking kamalian. Panginoon, ngayong oras na ito, tinatanggap kita, aking Panginoong Jesus, bilang aking tagapagligtas. Inaalay ko ngayon ang aking buhay sa iyo. Aking hinihiling na baguhin mo po ako mula ngayon. Ang kalooban mo ang masunod mula ngayon. Ang aking pangloob na buhay ay baguhin mo mula ngayon hanggang sa panlabas kong buhay. Gawin mo akong bagong tao mula ngayon. Maraming salamat, Panginoon. At sa lahat ng mga nandito ngayon at nakikinig dyan sa online, I pray that right now, lahat ng mga dinaranas na paghihirap mo, lahat ng mga dinadanas na mga challenges, lahat ng mga pangangailangan mo, I pray sa mahal nating Panginoon, lahat ng mga pagsubok na iyong kinakaharap. Ama, nagpapasalamat kami na ikaw ang pinagmumula ng aming pag-asa sa gitna ng lahat ng kawalang katiyakan. Panginoon, kumakapit kami sa iyo. Ikaw lamang. Wala nang iba. Ayaw naming ikahiya ka dahil ang tunay naming pagpapasalamat, ang lahat ay ginawa mo para sa amin. Ama, hinihiling namin na alisin mo ang lahat ng takot, lahat ng pangamba, at Lord, lahat ng pagtanggi, Panginoon,
Lord, inaalis namin ito. Bigyan mo po kami ng Espiritu, Panginoon, na handang sumunod, handang makinig, at handang gawin ang lahat ng pinapagawa mo sa amin. Alang-alang sa iyong pangalan. Alang-alang sa iyong kabanalan, Panginoon. Gamitin mo kami upang akayin ng iba. Upang makilala ka ng iba. Lord, sa iyong paraan, hindi sa paraan namin. Sa iyong kakayahan, hindi sa kakayahan namin. Sa iyong kalakasan, hindi sa kalakasan namin. Kayo ang aming Panginoon at pag-asa. Kalingain mo kami at bigyan po kami ng Espiritong hindi kailanman susuko. Pero kami laging susubod sa nais mong ipagawa sa amin. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.